bayan. Correct. Dahil dyan, kausapin natin tagapagsalita ng Suki Consumers Network, si Ma'am Amihan Mabalay. Good morning, Ma'am Doris at Robert sa Tandem ng Good Bayan. morning, ma'am. Good morning, Ma'am Doris, Sir Robert, mga suki. Oh, Ayan. yun na nga, mga Good suki. morning mga suki. Unang tanong po namin sa Suki Consumers Network, ma'am, ano po ang point of view ninyo dito sa panukalang ito na libreng kuryente doon daw sa mababa yung konsumo? Ayun na nga po, so sabi niyo nga kanina, parang ang tawag dyan ay cross-burden nga, no? So parang sinushoulder ng iba nating mga kababayan na may mas mataas na konsumo, yung konsumo ng mga lifeline rates na manghihirap nating kababayan. Wala namang mali, pero mas maganda na merong mas malaking reforma para sa ating power generation. Ang hindi kasi maganda rito na parang inaasa natin, no, sa ating mga mahirap din, mga middle income, mga lower middle income, no? Kasi yung mga bilyonaryo naman, syempre, hindi naman equitable talaga naman ng consumption ever since. So kung ganun lang yung mangyayari, mas mapapahirapan lang din yung mga minimum wage earners natin ang bumabalikat dun sa dapat na subsidio ng government. So ito ang sinendyo sa amin na panukalang batas, binasa namin, no? Pero sinusuportahan namin na mabigyan ng subsidio mula sa national government subsidy yung ating mga kababayang mahihirap, lalo na yung sa mga urban poor natin, no? At saka yung mga nasa malalayong mga lugar, no? Usually ito naman ay subsidized mga co-op, no? Mga electrical cooperatives ang nagpapatakbo. Pero kulang na kulang pa rin yung pagpapailaw, yung pagbibigay ng kuryente sa ating mga malalayong mga kababayan. So dapat hindi ito kunin dun sa mga cross-subsidies at doon sa national government subsidy. Pero dapat merong mas malaking pagbabago. So sinabi dito sa batas na ito na tatanggalin din daw yung 12% VAT. Tama naman yun kasi matagal na po nating pinaglalaban yan ng mga consumers. Napakataas ng ating 12% VAT. Tanggalin na rin yung iba pang mga excise tax, no, sa petrolyo kasi ang nag-generate naman po ng power natin ay fossil fuels yung generation ng So bukod po dyan, petrolyo. opo, Ma'am Amihan, bukod po dyan sa mga pagtanggal sa VAT, so kung ano-ano pa, ano sa palagay nyo yung kagyat na dapat gawin nang sa ganun ay hindi naman natin, tayong mga nasa middle class, hindi naman natin maramdaman ng todo-todo yan sinasabi nating dagdag na pasanin natin? Kami sa tingin namin sa kagyat at sa kapangkabuan na comprehensive na pananaw, privatization po ng ating power sector ang nagpapabigat sa presyo ng kuryente sa ating lahat. Kasi wag natin din gawin na laban ito ng middle class at ng mga mas mahihirap. Kasi lahat naman po tayo ay naghihirap at ang deserve natin na serbisyo ay yung totoong tulong ng gobyerno sa lahat ng mamamayan. Hindi lang yung mga dole out na. Kasi ito ay parang dole out din eh. So parang alam mo yon, etong sa administrasyon na ito, magbibigay sila ng libreng subsidio. Pero after nun, pag wala na yung administrasyon na yan, bahala natin tayo, yung mga consumers sa buhay natin. Kung meron pang ganong subsidio. So ang dapat, yung mas matagalang reforma, sa amin, yung EPIRA, matagal na pong pinapabasura, sinusulong din yan ng iba, katulad ng Makabayan Block, na tanggalin na yung EPIRA kasi yung generation talaga ng power, yung distribution nito, nagiging paraan para pagsamantalahan ng market-driven at oligopolistic na power sector. So, pinapasa yung burden sa consumer. Ma'am, nakikita nyo ba na yung mga ganito mga panukala, bagamat ang agenda ay tulungan yung ating mga mahihirap na kababayan, pero hindi ba nito tinuturuan ang mga kababayan natin na maging dependent lang sa gobyerno mula sa pagkain, pagdating sa pag-aaral, tapos bibigyan mo pa sa kuryente, parang wala na po silang dapat gawin pala kung ganun. Maghihintay na lang sila na buwan-buwan. Sa isang pananaw, totoo po yan. Pero alam din naman natin sila din naman, lalo na sila, ay napakasipag na kumakayod ng patas. Pero wag nga natin sanayin sa ganitong mga polisiya.
Dahil sabi nga natin, ang mas kailangan yung mga pangmatagalang reforma sa ating mga serbisyo na pangmatagalang merong may palit sa ating mga serbisyo, katulad nga nung renationalization, halimbawa nung ating energy sector, no? Kasi sabi nga ni Ma'am Doris, compared sa ating mga neighboring Southeast Asian countries, actually third tayo sa pinakamataas, no? Indonesia, Thailand, Malaysia, ang gaganda ng ekonomiya nila. Kasi yan din ang problema ng mga negosyo, maliliit na negosyo, napakataas ng ating power rate. So hindi lang ang mga mahihirap ang nagsasuffer, kundi yung mga negosyo rin na nag-e-employ din naman ng mga minimum wage earners. So palitan natin yung paradigm, no? Yung development paradigm na tinatawag, na hindi lang puro dole out. Kasi ngayon nga, tama Sir Robert, masasanay ang ating mahihirap na kababayan na meron namang ganito yung gobyerno, pero pagka walang tunay na reforma, so parang umaasa sa politiko. Hindi mismo sa gobyerno, kundi sa politiko. So may Agree. patronage Oo. dyan. So paikot-ikot lang yun Sana yung paulit-ulit. totoong reforma para kahit magpalit yung administration, kung sino mang leaders dyan, may pondo at patuloy pa rin mapapakinabangan. Correct. Opo, dapat ang pagtingin dito ay necessity ito sa lahat ng sektor ng ating industriya, lahat ng mamamayan, bigyan ng tamang subsidyo at huwag hayaan na samantalahin ng mga power players. Meron pa nga tayong inaabangan na na refund galing dun sa Meralco, actually, 'di ba? Mahigit 2 billion daw 'yun. So ang tagal na naghihintay ng mga households natin. Napakatagal na hinihintay Kasama yan. din kayo, Ma'am Doris, 'di ba? Oo naman. Kaya nga ang Lahat tayo. Kaya nga ang tanong ko, kung sakali na pagbigyan ang ating kahilingan na tayo ay masama din sa ganyang klaseng tulong o ayuda ng gobyerno, sa palagay mo sino-sino hanggang saan ang pupwedeng kumbaga makasakay diyan sa benepisyo na yan? Ang problema, Ma'am Doris, yun nga, limited ito sa mga lifeline na consumers, yung kumukonsumo ng 2,000 pesos na bill pababa. Ang dami nating mga kababayan na mga nakasubmitter kasi nga, hindi makapagpakabit dahil ang daming requirements. Kailangan meron kang safety permit, ganyan. Dapat may sarili kang bahay. Usually, ganun kababagsakan. Ang dami nating kababayan na minimum wage earners na walang sariling bahay, nakikikabit, no? Pangit nung kabit, pero nakikikabit sa mga iba pang consumers. So, hindi rin sila kasama doon. So, limited lang yan. Sa mga may sariling metro, mga senior citizens, yung mga na-identify na ng DSWD din. So, parang sila din yon yung may 4P. Sila rin ulit. Oo. Diba? Kaya nga, So, hindi natin ito mapapalawak. Correct. Kaya nga, ang Kasi tanong ko... dole out po siya, dole out. Correct. Tayo nga po na ako, ikaw, si Robert, sa palagay ninyo yung mga kung ano partner ko ang baga ay ano ang bracket na po pwede sanang mabigyan din ng ganyang klase. Puro minimum lang ang gusto nila. Oo nga. Pinakabababa lang Pinakamababa. Yan Paano? pong nasa, ma'am, yan pong nasa panukalang batas na yan, yun lang talaga. So, wag tayong umasa. Kaya, paasa lang itong bill na ito sa totoo para lang may suporta pa rin ng administrasyon. Kaya tayong mga mamayan, ang dapat isulong natin, yun talagang renationalization ng ating power sector, itigil na ang privatization. Kasi yung mga electric cooperatives sa mga probinsya, nag-work naman yan eh. Mas yan Pero ang sa dapat palagay natin nyo, Ma'am supportahan. Amihan, if ever na ipupush talaga nito, hindi ba tama lang na itaas natin bukod sa kung gusto niya rin pala magbigay para equality na pinag-uusapan natin? Panghuling tanong po, itaas natin hindi lang yung mga nasa lifeline rate, yung bigyan natin ng subsidy, bigay natin sa lahat. Sa lahat para na. pare-pares. Gusto nyo pala magbigay ng subsidy. Sabi ni Camille. Dapat naman po sa lahat. Pero syempre, sasabihin nila, hindi kakayanin kasi napakalaki ng subsidyo na kakailanganin yan. So, I'm definitely sure na hindi nila kakayanin itaas yan sa antas ng ating mga middle class, lower middle class na Sige consumers. po. So, we need more reform. Okay. Tama. Comprehensive and permanent reform. Yan. Like junking epira po. Opo, abangan natin ma'am kung saan tayo dadalhin itong panukalang batas na ito. Tiba pa mga panukalang batas. For the meantime, thank you very much ma'am. Thank you po. Salamat, Ma'am Doris, salamat Sir po. Robert. Maraming salamat si Binibining Amihan Mabalay, ang spokesperson ng Suki Consumers Network.